Good evening, Christian, at sa ating mga viewers. Okay. Uh, ang initial reaction niyo rito, and this was made public, ang sabi niyo magkakaso kayo dito kina Attorney Levy Baligod. Itutuloy niyo po ba yung kaso na yan? Yes, I was informed by my lawyers na over the weekend matatapos na yung initial draft. So, babasahin ko pagka natapos na yon o kung may konting amendments or revisions. Basta next week, maifa-file ko na ito. Okay. Ano po yung balak niyo ikaso at sino-sino po yung mga balak niyong kasuhan at dahil saan po? Ang pangunahin na kakasuhan itong si Levy Baligod at yung 18 na dating sundalo na humarap doon sa press con. Tapos yung mga unang nagkalat kasi alam mong ano to, no? Orchestrated. So itong si Mike Defensor, Jay Sonsa, at may iba pang mga personalities. So we're able to collect yung mga incriminating evidence against them. At yun nga isasama natin sa kaso na cyber libel and other violations of the revised penal code. Okay. Pag-usapan natin itong pinaputok nila, no? Ano bang basa nyo rito? Hindi simple akusasyon, no? Pinag-uusapan dito, nasa 805 billion pesos in kickbacks pinamudmud daw. Pinagbibintangan si Pangulong Bongbong Marcos, iba't iba mga lawmakers, at pati kay nadamay, no? Doon muna, no? Doon sa timing and overall picture that this allegation is trying to paint, how do you see them? Pag tinignan natin, upon close analysis ng buong pangyayari, unang-una yung timing, di ba? Yung timing nila is Tuesday morning sa kasagsagan nung ICC ICC proceedings, no, yung confirmation of charges. Okay. So sa kalagitnaan ng ICC confirmation of charges hearings. yan, yung confirmation of charges hearing. Tapos ito rin yung eve nung EDSA People Power anniversary. Tapos makikita mo doon mismo sa presscon mabibigat yung akusasyon, di ba? Biruin mo pa sa presidente, sa lahat ng iba't ibang sangay ng gobyerno na nakatanggap ng mali-maliatang pera. Pero ang inuna niya, ang first portion ng kanyang presscon ay yung tungkol sa ICC na nagbigay daw ng $2 million sa akin para daw suhol sa ICC investigators. So, makikita natin na dalawa yung agenda rito. One is to tarnish the image ng ICC, magpektuhan yung integrity ng investigations, tapos eventually sabotahe yung buong proceedings. At sabi ko nga, hindi ako magugulat na at some point gagamitin ni Kaufman itong mga allegations na to move for a mistrial, di ba? Anything, parang to throw a monkey wrench dun sa buong proceedings. So yun yung isang agenda kasi biruin nyo, last year pa natin to pinag-uusapan, itong mga mali-maleta na to. Last year lumabas si Gutesa. Hindi ba kung talagang matatapang sila, talagang tama yung ginagawa nila, hindi ba dapat yun yung panahon na nag-presscon sila? Di ba? Na was very, very relevant. Pwede na nilang sabihin noon. Bakit wala? Ni katiting na ugong about ICC, walang ganon. So, yan, that's one. Tapos, ito na nga, yung ginawa ito sa eve ng EDSA People Power Anniversary, doon naman papasok yung distab angle. Na they were hoping na itong pangyayari na ito, nung pressco nila, would trigger a public outrage. Makikita nyo, di ba? Ano ang sinabi nila dito? Kumanta pa yung mga tropa doon sa likod, sa presscon. Tapos sabi si Baligod na ini-invoke niya yung constitutional provision na na the AFP is the protector of the people and the state. Di ba? So, kumaga, makikita mo yung agenda niya rito. Nag-agitate siya. So, dalawa yung agenda niya. To derail the ICC proceedings, tarnish their image, question their credibility, then itong distab component. Do you think they were able to achieve both or either at least one of those objectives? Apparently neither kasi 'di ba? Napakadali. Sinabi lang nung sumagot na yung ICC, no, meron kaming sariling budget, hindi totoo 'yan, 'di ba? Tapos
ako maliwanag yung pag-question ko rito. So, hindi lang denial. Of course, I denied na may natanggap akong $2 million or any amount para sa galing kay Saldico para sa ICC operations or any other purpose. Pero ito, pag upon close scrutiny, una-una, by the way, nag-umatras na si about that $2 million. Sabi ni Baligod, wala naman daw siyang sinabi. Tapos, next, itong $2 million na ito, imagine kung pangsuhol ito sa ICC, paano mo mailalabas yan? Di ba? Paano mo mailalabas? Alam naman natin, sa mga nagbabiyahe, di ba, may limit yan, di ba? $10,000. Paano yun? Then, ang hindi nila naisip, nasa EU country, hindi ba dapat euro yung pinapalitan? Di ba? Kung magsusuhol ka, euro. Kung mga ganong basic na dapat na-cover mo. Ngayon, kung para sa operations yan, bakit kailangan papalitan ng dollars? Peso naman yung ginagamit dito. Di ba? Kaya makita mo rito, hinaluan nila, kunyari, even assuming a few of them were at some point detailed na magbantay dun sa mga ICC. O nakita nila kung saan sinundo nila sa airport, nakita nila kung saan check-in, saan nag-meeting. Ang tanong doon, ano ang mali doon? So, ginawa nila yon, in-establish nila yun. Dito namin hinahatid sila, dito sila naka-check-in. Ito yung ka-meeting nila, sila kung sino-sino. Yung ICC. Tapos, kasi kung yun lang ang i-report nila, ang question nun, okay, so what? Kung nag-secure kayo ng ICC, is there a crime doon? So, alam ngayon, di manipis. Kaya ngayon kailangan nilang i-embellish, kailangan nilang lagkargahan ng medyo sensational para magkaroon lang ng konting bite yung kanilang expose. Wait, so ibig sabihin merong semblance of truth dito? Ibig sabihin meron talaga sa kanila na nag-secure dun sa ICC representatives, tama ba? I would assume so kasi meron silang mga pictures nung mga ICC. Okay, ang inisip ko kasi ron, pwedeng meron din nagmanman eh. Kasi kung talagang mga dating sundali ito, pwedeng naging operation siya basically to surveil them, hindi ba? Pwede. Pero ako nga, I am even going to that point na, sige, assuming nakadetail nga kayo doon, then what is the crime? Pero ito ngayon yung kamalian nila dito. May violation. Yung Article 17 ng Rome Statute, ito yung administration of justice. Pagka humadlang ka dito, kasi ang ginawa nila, basically, they put the lives of the ICC investigators and the witnesses in danger. Nilagay nila sa peligro. Biruin man, may nakita ako doon mga picture ng testigo, tapos mga pangalan ng mga testigo. Paano yun? Diba? Bakit nila ginawa yun? Assuming ando doon sila ba? What's the purpose of that? 'Di ba? So, yun ang kaya an obstruction of justice 'yan. Ako I'm expecting na baka makasuhan itong mga to ng ICC mismo. For obstruction of justice. Paano sila kakasuhan ng ICC kung wala na tayo sa Rome hindi na tayo miyembro ng Rome Statute? No, ICC mismo ang magfa-file against them. Ganun ang nature ng obstruction of justice. If a file ng ICC prosecutors sa ICC mismo. But that would entail our cooperation as a country. Bibigay ko sa kanila yung mga pangalan Ako, as a citizen, bibigay ko pangalan nila Levy Baligod tsaka yung mga 18 mga nag-press con doon. Ito yung mga nag-ano sa inyo. So, nag-out, nag-endanger ng kanilang security. So pwede silang habulin ng ICC miski officially hindi na tayo miyembro. Yes. At meron na nangyari dyan. 5 years ang kaso dyan. May nasentensya na dyan. Previously. Yung mga nag-grant ng interim release, a few cases, mga ganyan, mga obstruction of justice. So yun na lang ang hope nila, makakuha sila ng interim release. Pero mai-issuean ka muna ng warrant. Nung sinabi nyo nung dinescribe nyo po ito na orchestrated, sino sa tingin nyo nasa likod nito? For sure yung Duterte camp. Ito. We are now identifying kung sino-sino kasi na-identify na namin si Mike Defensor. Kasi may video footage na Nakuha na yung footage nung mga sinakyan nung mga sundalo, papasok at paalis ng Club Filipino, white Nissan Urban, may plate number yon. Nung chinek yung registration, nakaregister sa asawa ni Mike Defensor. Undeniable yon. Kasi nakita talaga yon. Ngayon, nung una, di ba, sabi ni Mike Defensor, hindi daw, dinideny niya, mag-produce daw ng ebidensya. Nung nalaman niya na natumbok na, ngayon, ang sinasabi niya na tumulong daw siya sa logistics pero hindi daw siya tumulong sa paggawa ng affidavit.
So nakita mo na, naggaganon na sila. Tapos ito, at some point, yung 18 na yan, mahuhuli yan, maki-question yan, i-interrogate lahat yan, isa-isa. At believe me, bibigay yan. Sasabihin nila, ito yung nag-recruit sa amin, ito yung bayad sa amin, ito yung sinabi sa amin na isabihin namin. I am sure of it. Nakikinita ako na. Siguro mag-uunahan yan kung paano magbabaliktaran. Sabagay 18, no? So kung magkaroon ng interrogation, malabo namang ni isa dyan hindi bibigay, hindi po ba? Sa experience ko, lahat yan magsasalita. By then kasi hindi na sila mapoproteksyonan ni Levy Baligod. Nakita mo doon sa press con, yung mga reporters nga hindi makadiretso eh. Yeah. 'Di ba? Na-imagine mo, Christian, kung unfiltered yan, yung reporters, kayo diretso makakatanong kayo doon sa 18 na yon. Mamimilipit yon. Kamot ulo yung mga yon, 'di ba? So sinasalo sila ni Levy Baligod, hindi ba? Yes, sinasalo. So hindi so ngayon ang mangyari nito, every man for himself. Kasi kung pera-pera lang naman ang samahan diyan, edi yun na. They will start ratting out on each other. Pero as far as you know, paano na-recruit yung 18 at kailan? I wouldn't know. Pero ang sinasabi nila Baligod, mga last year pa daw nila hawak yan. So talagang naghahanap lang sila ng timing. But the best timing was kung kailan nila nakuha ito at kung totoo yung sinasabi nitong mga to, the best timing was last year. 'Di ba? Imagine mo, nung nawawala na si Gutesa, dapat nagpuntahan sila. Hindi, totoo to. Dapat ganun. Yun ang problema nun. At saka napansin ko rito, meron talaga amplification ng DDS supporters tsaka mga troll accounts. Parang hinakabi nila around that maleta narrative. Ako hindi ka man dinidiscount yung possibility na talagang may mga bigayan dyan, no? Lalo sa laki ng di umani nakulimbat nitong si Zaldico. Pero pag pinagsama-sama muna, nagmumukha incredible yung script eh. Tapos nagsalita na yung Vice President what do you make of that? Siya mismo, di ba? Parang nagpapakita ng suporta doon sa pinaputok, quote-unquote, ng 18 ex-soldiers. Kaya nga sinasabi ko, Christian, based dun sa inside info namin na nakakalap, tapos dito sa mga subsequent events, alam mo, it was a conspiracy. It was a conspiracy designed, organized, and implemented by the Duterte camp kasi sila ang mag-benefit most from this kung nagtagumpay, kung nag-gain yan ng traction. Kaya nakita mo, nakakasa yung mga social media at yung SMNI, ang ginamit nila, di ba? So, hindi to nangyayari at random. Kasi kami, kumaga, 2 points in my life, nag-rebelde rin naman ako eh. Alam namin mag-organisa ng mga ganun. Dito sa binabanggit yung conspiracy, anong impormasyon nyo pagdating sa funding? Galing sa Duterte camp. Anyway, i-divulge ko na lang sa'yo, off the record. Off the record. But eventually, off-cam. Yan. So, ang kuwan kasi dito is at some point, during the investigation that we expect to happen within the next 2 weeks, hahanapin yung mga yan. At pagka nakasuhan na, ibang usapan na yan. Every man for himself na yan. Magtuturuan na yan. Lalabas yan. At ganun ang kinalaunan yan. Doon po sa dami ng akusasyon nila, what do you find most outrageous, ridiculous, or incredible? Well, yung doon sa ICC. Yung sa ICC, alam nyo, nakita naman natin how they are. At alam natin yung mga ganitong international organizations, hindi pwedeng yung mga iniisip nila, yung mga kagaya ng mga dito, yung mga nalalagyan dito, na-areglo dito sa Philippine bureaucracy. Hindi ganun. Very professional yung mga yan. The moment you start doing those things, talagang wala na. They won't deal with you anymore. Hindi sila ganun gumalaw. Otherwise, na-imagine mo, sila Duterte, di nagawa na nila ng paraan yan. Kung sino lalagyan dyan, sino areglohin dyan, dapat na-areglo nila. Kung $2 million lang yung katapat, palagay mo, isang buwan lang ni Kaufman eh. Di ba? So it doesn't make sense. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Oo. Tatapatan niya many times over, di ba? Kung ma-areglo yung mga yan, ang una mag-aareglo niyan, sila Digong. Pero din sa anggulo ng areglo, again, kung pag-aaralan yung nature ng ICC,
Hindi naman sila parang mga Pinoy na korap eh. Yung mga korap na Pinoy Yes. officials, hindi ba? Pero Yes. the fact that they're floating this narrative, clearly ang audience nila yung mga Pilipino, yung mga DDS, hindi ba? Para galitin. Kita nyo na, talaga nakikipagsabuatan. Tapos nakikita ko naratibo rito, binabanggit na naman nila eh. Di ba? Parang sinisingil nila si Bongbong Marcos dahil daw dun sa assurance niya na his administration would never cooperate with the ICC. Yet, eto, tinulungan pala. Di umano. Ito mga ICC prosecutors or representatives. Alam mo, Christian, even that assertion, hindi naman necessarily set in stone eh. Biruin mo, nagsabi daw si President Marcos na hindi siya magko-cooperate. Inaway nyo pa, patalsikin nyo nga eh. Binigyan nyo ng mga pulburon video, kinatay yung mga Jonathan Morales, di ba? Tapos yung Maisog Rally, papatalsikin nyo. Tapos ngayon, gusto nyong panindigan niya yung cooperation. Things have changed, di ba? Assuming na tinutulungan nga. Ba't kayo ngayon sisiling dun sa word na yon? Assuming binali yun, na nagbago isip. Ano ngayon yon? What's illegal about it? Di ba? So bottom line, nandoon na si Digong sa Dahig, di ba? Okay. Speaking of Digong and Dahig, no? Binanggit na yung pangalan dun sa pre-trial nitong sina Bongo, Bato de la Rosa, and a few others. Dun yung pa naman binabanggit yan eh, no? How significant yung pagbabanggit sa kanila, and they think susunod na sila. Kung makakasama na rin si Tatay Digong sa Dahig eventually. Yung sa co-perpetrators, I still maintain na ang total na maximum na may issue ng warrant is 4. Yung iba, Sino-sino? dito na lang makasuhan. Si Digong, si Bongo, Bato, at Albayalde. So yan yon. Yung iba, dito yan kakasuhan through the Republic Act 9851. Kasi talaga nakatutok sila dun sa most guilty, no? Kasi namatay na si yung isang general doon, si General Cascolan. So, yun, kung buhay pa siya, baka kasama siya doon. Kasi siya rin daw yung nag-draft ng Oplan Tokhang at so instrumental yung role niya doon. Pero all the rest, pinakita lang doon ito yung pinakang sindikato na modus nila. From Davao, sila rin, tapos dinala sila sa national level. So yun yung latag. So far, ang tingin niyo rin sa latag naman ng defense at saka ng prosecution doon sa confirmation of charges hearings. Simulan natin dito sa mga binanggit ni Kaufman. 'Di ba? Nagkaroon sila ng debate, para naging battle of speeches eh. Parang sabi niya, hindi, chine-cherry pick ng prosecution yung mga gusto nilang palabasin to boost their case. Pero hindi kinakalimutan daw nila yung mga clarifications and contexts ni Duterte na sinasabi, hindi kami sinabing pagpapatayin niyo eh, 'di ba? Pag endanger lang yung buhay ninyo. Yun yung mga nag-walk back na siya kasi 'di ba nung nag-file kami in 2017, wala kang maririnig na pag-walk back. Definitive yun, kill. Pero nung nag-start na yung preliminary examination, noong 2018, I think March, immediately thereafter nag-resign nag-pull out tayo ng membership. Then doon alam na nila na merong ganyan. Kasi nung una hindi naisip ni Digong na may ICC eh. Kaya kung magsalita siya, walang preno. Later on, doon na siya nagka-qualify. Na tipong, wala kong gaganon siya. Pero ito yung hindi niya na nako-consider ni Kaufman. Kasi talagang, wala naman talagang depensa na viable si Kaufman. Pero ito yan, let me just take you back dun sa kung ano yung precursor ng ICC, yung Nuremberg Trials. Dun sa Nuremberg Trials, si Hermann Goering, siya yung number 2 ni Hitler. Tapos yung ibang mga generals. During the trial, yung prosecution, in-establish nila yung mass murders. In-establish nila na totoo yung mga Holocaust, yung pagpapatay sa mga Jews, yung genocide, di ba? Na-establish nila yon. Ngayon, ang daming witnesses, lahat. Ngayon, nung defense na ni Hermann Goering, ang sabi ng mga abogado niya, ni isa doon sa mga witnesses, sinabi na si Hermann Goering yung nag-utos ng pagpatay. Wala, in fact, he was hardly mentioned. Tapos pinapresent pa nila, may mga kaibigang Jews daw si Hermann Goering. O ngayon, he was still convicted by the judges doon sa Nuremberg trial. Bakit? Kasi he was number 2 sa buong Nazi structure, pero he did not lift a finger to stop the killings. Kahit man lang sumulat siya kay Hitler na, Mr. Hitler, bawal yan, wag nating gawin yan.
kahit isang memo could have saved him. So anong sinasabi dito? Dito sa crimes against humanity case, it's not enough na to say na wala kang inutos, walang witness or evidence na nagsabi inutos mo, kundi ang hahanapin sa'yo, the burden for you, for the defense, is to show that you did everything in your power as President of the Philippines to stop the killings. So example, doon sa Memorandum Circular 16, di ba ni Bato, nakalagay doon reference verbal directive ni Rodrigo Duterte. Tapos nakalagay doon to neutralize itong mga high value targets and other suspects, to neutralize. Kung sinasabi nila hindi naman kill ang ibig sabihin yan. Kung hindi kill ang ibig sabihin yan, nung nagpapatayan, ini-implement on the ground, dapat siya as president, teka muna, bakit nagpapatayan? Hindi naman yan ang utos ko. Dapat clarify. Dapat clarify niya kay Bato. Ganun ba, Mr. President? Di ba? Bababa niya ngayon. Huwag patayin, i-arrest. Doon pa lang sa first month o first weeks na nagpapatayan, first 2 weeks pa lang, kasi araw-araw na, naalala nyo, Christian, nire-report sa media, ito yung patayan, widespread. Dapat doon pa lang, nag-step in na siya, hindi yan ang gusto ko. Ngayon kung nagpatuloy pa rin, si Bato na yung gusto niyan, sibakin mo si Bato. Di ba? Pagpalit, dapat implement na. Hindi gano'n na nangyari. Lumaganap yun, tumuloy-tuloy yun. He did not lift a finger, and on the contrary, yung mga video showed na siya talaga yung nag-instigate. Kasi yung mga na-convict sa Africa, walang mga ganong video na utos. Dito lang sa Philippine case. So yan, actually, aggravating na lang yan. Yeah, actually, di ba, pati nga sina Bato, sina Bongo, sina Albayalde, and the others, publicly meron silang mga statements of support and justification of what the president had been saying, hindi ba? Yes. And even si Medialdea, na executive secretary nung panahon na yon, ngayon na nagdedepensa siya. So, lahat sila talagang maliwanag kung ano yung utos. At walang utos sa kanila to stop it. Kaya maliwanag, open and shut case ito. Di ba? There was an order from the president. It was implemented by the hit squads na PNP and the others. Yung kina Leonardo na hit squad. At to establish the pattern of behavior, ito na nga yung claim nila Las Cañas, Matubato. Sa Davao pa lang, yan na yung modelong ginagawa. Kaya maliwanag na maliwanag. Doon sa binabanggit yung likely, no, may issue din ng arrest warrant. Most likely, sa basa ninyo, kailan itong para kina Bongo at Albayalde. Although kay Bato, sabi niya, wala naman daw pero nagtatago talaga Okay. So, si Bato, pwede niyang subukan. Baka nga wala, di ba? Itong kay Bongo and Albayalde, hopefully within the year o bago magsimula yung trial para at some point makonsolidate na lang nila yung trials nitong mga ito. Kaso kailangan talagang hindi kasi magsisimula yung trial sa iyo pagka hindi ka physically mapresenta doon sa korte. So walang trial in absentia. So yung kay ano pa lang. So hopefully within the year, sabihin na lang natin. Okay. Ito mga ex-generals po, no? Nagkaroon kaya in terms of ano lang naman, discussion lang. Kumbaga in the realm of possibilities, nagkaroon ba ng opportunity for them to somehow cooperate with the prosecution and perhaps testify against the former president, tell the ICC what really took place, para in a way they could have probably saved their skin? Si Bato foregone conclusion na 'yon. Talagang he was never considered. Hindi rin siya malamang tatanggapin even as a witness. Pero masasabi natin merong mga generals na nag-express ng interest to be a witness kapalit ng pagtanggal sa kaso nila. Pero kinausap sila na nung sa kampo nila Duterte na wag. So pinipigilan sila. Kasi daw pag presidente na si Sara, ano na yan, hindi na matutuloy yan, mapoproteksyonan sila. The thing about that is, yung ICC warrant, perpetual yun di ba? Perpetual yun. Habang hindi ka So it will be a sword hanging over your head for the rest of your life. Tapos, isa pa yan, yung kung mananalo ba si Sara to begin with. And I maintain na hindi mananalo na si Sara. With all of these things, yung numbers niya are not high enough to hold for the next 2 years na lalabas yung, especially next week, impeachment na, mabigat yon. Eventually, bababa yon to, I think, siguro mga 30s, low 30s. And it won't be enough. So pagka mangyari yan,
di ano na yan, believe me, mag-uunahan yan, mag-a-apply, paano kami magtitistigo. Kasi remember, meron pang Republic Act 9851. Yung RA 9851, under the next administration, hahabulin yun. Yung mga sinabing, yung mga hindi kinakasuhan ngayon sa ICC, hahabulin yun dito. Kasi kompleto na rin yung ebidensya laban sa kanila. Maraming mga generals doon na involved din. So, yun ang mangyayari. Kaya tumataya sila. Even si Bato, tumataya siya dito sa pagkapanalo ni Sara, which we will make sure won't ever happen. Okay. Speaking of Sara Duterte, anong basa niyo dun sa kanyang napakaagang deklarasyon? Natatakbo siya sa pagkapangulo. Isang bagay na hindi naman talaga nakakasurpresa. Pero for her to use that biggest card of hers at that time or at this point. Ang assessment ko nung unang lumabas yon, nagpapanik na itong kampo na ito. Kasi you only do those drastic measures kung nalalagay na kayo sa alanganin. Kasi kung walang threat sa kanila, hindi mo gagawin yun eh. Kasi yun nga, extraordinary, pwede ka mag-ikot-ikot lang, di ba? Kaso bakit niya kailangan mag-declare? Unang-una, para sabihin niya na itong impeachment na parating, pinupolitika lang siya kasi nag-declare na siya. So very basic yan. Pangalawa, ito ay parang subtle threat niya doon sa mga politiko na sasang-ayon doon sa sa impeachment na tipong, sige, ito yung constant reminder that ako yung susunod na presidente, kaya mag-ingat-ingat kayo, magdahan-dahan kayo, parang ganon, may subtle threat. Yun yung objective nito. But, sabi ko nga, mahaba yan eh. Nasa 40s lang naman yung numero niya. Mataas yan, pero kumpara nung kay Binay noon, 2 years before the election noong 2016, bago namin sinimulan yung investigation, nasa mid-70s to low 80s si Binay. Eventually, crash. Kasi sir, let me challenge that comparison between Sara Duterte and Binay. Napansin ko kasi pagkakaiba, si Binay wala naman siyang malakulto na mga panatiko. Whereas si Sara Duterte, ganun yung mga supporters. Yes, ako I concede that, Christian. Pero ito yan, the fact of the matter is nasa 40s yung number niya ngayon. 'Di ba? 40s. Magkakaroon ng impeachment, tapos itong ICC hearings, hindi naman pwedeng madagdagan pa siya dyan. Kasi once lumabas yung iba't ibang acts of corruption niya, yung bank accounts niya, mabigat ito, Christian. Pag nakita na ng mga kababayan natin na may mga bilyones si Sara Manscarpio sa kanilang account, mamimilipit silang kapapaliwanag. So, ngayon, yung sinasabi mong hardcore, yung hardcore na supporters nila, sabihin mo ng maximum nung nasa 30%. Pero meron siyang mga 15-20% na moderate or soft supporters. Ito yung mga name recall lang. Duterte na Duterte. Pero pag nakita yung corruption, grabe naman pala. So, hindi siya bababa as low as yung kay Binay, pero bababa pa rin. That's what I'm saying. So kahit kahit mga 15% lang ang mabawa sa kanya, tapos na, hindi na yun. Magka-cap na siya at low 30s. That won't be enough to win the election. And that's being generous, Christian. Opo. Nabanggit niyo yung impeachment. Magsisimula na kasi yung proseso sa Justice Committee by Monday. Napag-usapan na natin ito last year, Senator. Di ba si Bongbong Marcos, at least on 2 occasions publicly, dinownplay niya eh. Sinabi niya, hindi ko sasuportahan yan. And I think you and I agree na that was also a big factor. Kung yung presidente, wishy-washy dyan sa issue ng impeachment, anong yung mensahe nun sa mga kongresista? Pero ngayon, how do you think Malacanang should approach this? Although technically, dapat naman talaga may separation of powers, pero in reality, alam naman natin, it's not necessarily the case. So, yun nga. Kasi alam natin, this is a survival issue also for the current president. Diba? Anong sa tingin niyo dapat maging action niya this time? Okay, let's compare that dun sa last year. 'Di ba? Ito 'yung nangyari, 'di ba? Pumirma yung anak, number 1 dun sa impeachment last year. So that's the signal that they're on board. So sakayan sila, pirma sila. Then because of the incompetence nung campaign manager ng Alyansa na yung admin ticket na si Toby Chanco, because of his incompetence, kasi hindi naman ito nangangampanya sa national level ever, even sa local hindi naman ito nangangampanya kasi yung dynasty nila doon talagang hindi naman na-challenge. Pero
Siya yung ginawang campaign manager, edi buli-bulilyaso. And by his own admission, hindi siya nakampanya sa Mindanao. Because of that, natalo yung mga senador ni President Marcos. So because of that, they don't have the numbers or nagduda sila dun sa numbers nila for a conviction kay Sara. So ngayon, may mga advisor si President Marcos na nagsulsol na mag-ano na lang, imbis na impeachment, mag-appeasement na lang para ano ka na, wala ka ng gulo sa second half ng term mo. Sounds ano, 'di ba? Sounds like a plan, kumbaga. Kaso anong ginawa? O dinismiss yung impeachment, ganun. Parang policy of appeasement ito. Ayusin na lang natin. O anong sinukli sa kanya ni Sara Duterte? 'Di ba? Ouster. Ilang beses sila nag-attempt ng ouster during that time. Hanggang ngayon, 'di ba? O hanggang ngayon nag-attempt sila itong kila kila Mike Defensor na to, lahat 'yan. So, despite all of those, kumaga nag-extend ka ng olive branch tapos ang isusukli sa iyo papaluin ka sa ulo. Palagay ko naman napagbabago na 'yon. So, I think those circumstances have changed the mood towards them. Mukhang tumapang na si BBM against Sara. Siguro naman, 'di ba? Parang binigay ko na lahat nakikipagkamayan ka tapos babarilin ka sa ulo 'di ba? Wag naman. O di nailag na siya. Ito na ngayon. Okay. Ang inisip ko naman dito, Senator, nag-iba rin yung konteksto ngayon Kumbaga, mas malakas sana yung political capital na meron yung Pangulo ng panahon na yon. Tapos mas hindi ganun ka-eroded yung credibility ng mga congressmen pagdating dito sa pagdinig sa impeachment. Kasi ngayon, marami sa kanila na nauugnay doon sa issue ng flood control. Tapos ngayon, pwedeng isipin, actually, ito na nga yung binabanggit ng mga DDS walang iya kayo bilyon-bilyon, ang lalaki ng mga pinagnanakawan ninyo. Tapos nagko-concentrate kayo dito kay Vice President. Although that statement in itself, inadvertently, is an admission of guilt for their political demigod, di ba? Pero ibig sabihin, kumbaga meron din credibility crisis yung Kongreso ngayon. Tapos di ba, yung NUP, yung second biggest bloc, nagbanggit na most likely, hindi sila susuporta sa impeachment without even looking at the evidence. Anong basa niyo ron? Okay, una, ang masasabi natin, yung ganun na narrative na yung kay Sara, ganito lang. Pero tignan mo, on record, ang na-file ng kaso si former Senator Bong Revilla, ang charge sa kanya 90 million pesos ang allegation sa kanya. Yung kasing mga declarations last year, yun, di ba? Hindi natin minamaliit yun. But the fact of the matter is, ito yung, magkano yung ina-allege kay Joel Villanueva? 200 million. Magkano ina-allege kay Jinggoy? 150 million. Di ba? Pero kasi pagka pinakita mo, ayun nga, sinabi nila Baligod, 805 billion. Kailangan nilang ganunin para pakita nilang this pales in comparison. Teka, yun yung declarations nyo. Pero ito ngayon, ano yung numbers kay Sara Duterte? Yung sa bank accounts niya, at least 2 billion. Di ba? 2 billion ill-gotten wealth. Tapos yung kanyang ghost, yung disallowances, 12 billion, 7 billion yung mga unliquidated cash advances, 8 billion yung sa overpriced na laptops. Tapos meron siyang 2.7 billion na intelligence funds, confidential funds sa Davao Mayor. 650 million pesos yung confidential funds as Vice President and the Deputy Secretary. Hindi ito chump change. Ito na yung pinakamalaki. Kung kukumpara mo sa yung mga nakasuhan lang, ito ang pinakamalaki. Kaya hindi uubra yung narrative na yun. And then, yun na nga, pag lumabas yung bank accounts, meron pa siyang dividendo coming from a drug lord sa lahat silang miyembro ng pamilya. Nagkakaroon sila every 6 months when she was mayor of Davao City. O ngayon, sasabihin nila, teka muna, kung covered lang naman yung stint as Vice President. Pero i-establish mo yung pattern of behavior. Pag nakita pa rin ng tao yan, teka muna. Tapos, ang SALN, yung ill-gotten wealth, continuing crime yun. Kasi, pag hindi mo na-declare yun hanggang ngayon, noon, ibig sabihin, gumagawa ka pa rin ng krimen. So, betrayal of public trust pa rin yun. So, yan yung sa punto ron. Yung isa, what's the second half of your question? Yung sa NUP. Yung NUP. Yung sa NUP. Kanina, nabasa ko, winock back na ni Congressman Puno. Sinasabi niya, hindi naman ganun ang posisyon nila. Ang sa kanila, antay nila yung ebidensya.
So yun na ngayon, nag-walk ba't back. sila nag-statement? Eh, apparently, nagbago na kagad ang ihip ng hangin. So, ganun yun. Okay. Sige. Lastly, no, since nabanggit niyo naman, no, na pag lumabas itong mga ebidensya na ito, you're confident na babagsak yung mga numero itong si Sara Duterte. Eh, kumusta naman yung paghahanap ng tunay na oposisyon doon sa talagang ipantatapat dito kay Sara Duterte sa 2028? Because whether we like it or not, as we speak, siya pa rin yung nakikita bilang pinakamalakas na kandidato sa pagkapangulo sa 2028. You're talking about Yung, di ba, naghahanap kayo, yung kayo, di ba, yung you're trying to consolidate forces, process. looking for a candidate against Sara Duterte. Sino ba yung napipisil nyo na? Okay, ito yon. Merong selection process yung middle forces. It's between Senator Risa Ontiveros and Senator Bam Aquino. Sila yung nag-open dun sa proseso. Si Mayor Lenny nag-decline na siya. Okay, yan yung setup. At the end, before the year ends, may mapipili kung sino yung sa kanilang dalawa. Tapos, yun na ngayon ang itutulak ng middle forces para panlaban. Ngayon, dalawa magiging senaryo. Is either magiging three-way race ito, meaning the admin will field the candidate, the Dutertes will field the candidate, and the middle forces. So three-way. Or kung magsasanib puwersa yung admin tsaka yung middle forces, magiging head-to-head laban. Ako, yan yung aking tinutulak for the good of the country, for our national interest and our democracy. Ito ang surefire way to defeat the Dutertes para hindi na tayo mamiligro ang ating bayan at magiba pa muli ng mga Duterte. So yan yung tinutulak ko. So there are two scenarios. Doon kasi sa three-way race, kung by some miracle, magkaroon tayo ng parang Noynoy Aquino type na talagang sumirit pataas na hindi mo na kailangan mag-coalition, that's fine. You can do this on your own. Parang ang mangyari nito, yung you'd have a weak admin candidate, parang si Gibo nung kay GMA. So ganun ang mangyari. Pero kung wala nun, by early next year, siguro mga second quarter next year, pag nakita natin na hindi kaya nung either of the admin candidate or the candidate ng middle forces, kailangan magsanib pwersa. Pag nagsanib pwersa na yon, I assure you, walang kapanapanalo yung Duterte candidate dyan. Okay. So nakikita yung surefire way to defeat Sara Duterte kung magsanib puwersa yung administrasyon at yung middle forces. Tama po? Yes. So okay. Pero kailangan pa rin ng malakas na kandidato. Yeah. Kailangan yun. And ito, believe me, meron kaming ginagawang tracking na ngayon. Nagsasurvey kami. At well, off camera, sabihin ko sa iyo yung mga findings ito. Talagang hindi ito imposible. With more than 2 years to go, malaki ang tsansa ng kandidatong ipi-field sa isang head-to-head fight. Okay. Kasi ang nadidinig ko, meron pa ring marami sa middle forces talagang umaasa pa rin na sana si Leni Robredo yung lumaban. At based on numbers, siya may pinakamalaking tsansa against Sara Duterte in a head-to-head match. Pero sabi nyo nga, nag-beg off na. Pero meron pa rin hindi naniniwala eh. Marami pa rin makukulit. Okay, ganito kasi ang Christian. Kung talagang gusto ni Mayor Lenny na magsilbi as president sa 2028, kahit hindi siya mag-declare, pero sabihin niya, sige, tatakbo ko quietly takbo ko, ikot-ikot na siya, ganon. Mananalo talaga siya hands down. Kahit siya lang mag-isa, kahit hindi three-way. Pero may chance yon. It's going to be close, di ba? Pero kung i-delay niya to next year, ma-overtaken by events sa tayo, it's too risky. Ako kasi ang pinaka ko dito, teka muna, anong gagawin natin in the meantime? Pauunahin natin yung kalaban, parang partida. Sige, mauna ka nang tumakbo, hahabulin kita. Parang napaka-kumpiyansa naman natin noon. Buti sana kung wala tayong track record. Ganun yung ginawa natin noong 2022. Natalo tayo sa ganung taktika. Bakit natin uulitin and expect na mananalo tayo this time? Di ba? Hindi pa parang sinusugal naman natin yung buhay ng ating demokrasya at ating bansa doon sa ganung taktika. Yun naman yung punto ko ron. I believe, pag kita mo yung mga numero, either Senator Risa or Senator Bam, in a head-to-head, kakayanin, matatalo tatalunin Talaga? for sure si Sara. Sa numero ninyo? Yes. Sa pag-aaral ninyo? Head-to-head Bam or sa Risa? Head-to-head.
Oo, Kayang oo. talunin. Kayang Ano yan? talunin. Ano yan? With the support of the administration or not? Hindi, 'pag head to head kasi 'di ba coalition 'yun. Oo. Oo, pagka hindi kasi 'pag three-way kasi, ibig sabihin nun nag-field yung administration ng candidate nila. Okay. So, gagamitin yung Pagka makinarya kasi ng nag-field yung administration. admin ng ano, yung makinarya kanila, yung mga lokal, wala na. Tapos yung Solid North, sa kanila na 'yon. Kasi yun yung endorse ni President Marcos, eh. Pero kung two-way, meaning may coalition, kakayanin. Plus, may impeachment pa. So, basically, that's a pull down. So, yun yung ano. At ito, kunyari, hindi tatakbo si VP Leni, we can expect her to campaign for either Risa or Bam. Transferable yun. Oo. It will, almost 100% or probably 100%. Tapos, ngayon, nakikita namin, meron ng mga baluarte, may mga botante na, may mga base na, both si Sen Risa and Bam, outside dun sa base ni Mayor Leni. So hindi na to parang dito na lang, siya na lang ang pag-asa. Again, to clarify bago magalit yung mga Leni supporters, hindi po sinasabi, we still maintain, kung magde-decide siya ngayon, quietly, trabahuin niya to, mananalo siya. Pero kung next year pa siya magde-decide, masyadong nilalagay natin sa peligro yung bansa natin. Tanong ko lang, if Leni decides to run now, quietly, prepares for it, you will support her? Definitely. Kasi kung head-to-head, Sara and Leni, saan pa tayo pupunta? Di ba? Yun. Sabi ko nga, meron kami mga policy differences ni Senator Bam, ni Mayor Leni. Policy differences yun. Pero pagka, ito na, kagaya ng 2022, marami kaming disagreements. Pero nung kampanya na talagang kayod, I didn't even campaign for myself. At some point, talagang siya na lang importante. Di ba? That's who we are. Pero hindi kasi pwedeng tumambay lang tayo, papito-pito tayo habang nag-aantay ng desisyon niya, di ba? Mahirap naman yun. Huwag naman ganon. Kasi I remember nung time na yun, parang sabi nyo, focus on the mission. Yeah. Yun ang mission. So, okay. Ito last, no? Yung coalition between the administration and the candidate of the middle forces, kunwari, either Bam or Risa, how would you sell that to the public? Aquino being supported by a Marcos, o Risa being supported by a Marcos? At some point, ang makikita kasi ng tao is yung may iwan na tatakbo. Sara o Risa. Kung ano man yung sama ng loob mo dun sa setup na yan, pero yan ang choices na binibigay sa'yo. Saan ka pupunta? Diba? Kay Sara o kay Risa. Pag hindi ka kasi boboto dyan, you lose out. Winave mo na yung ano. Hindi ka na magreklamo kung anong kalabasan niya. Pag ginigiba ni Sara yung Pilipinas by then, nagkalat yung patayan, bumalik yung Pogo, yung West Philippine Sea, isinurrender ulit ng mga Duterte sa China, grabing corruption, lahat-lahat na, drugs. Pag nagbalikan lahat yan, si Michael Yang, for sure, mamamayagpag ulit ng ilang toneladang droga, papasok niyan. Pagka ganon, tapos isang boto lang yung tinalo ni Risa, siguro kakamot-kamot ka sa ulo. Sana pala bumoto ako. Diba? At the end of the day, these candidates will not be perfect. Meron tayong mga policy disagreements with them, pero sino pa rin pipiliin mo sa kanila? Yun yung choice. And definitely mas matitino at mas competent itong mga kandidatong ito. Yun naman ang pagtingin ko. Okay. Sige. Former Senator Sonny Trillanes. Teka nga pala, kayo ba wala na kayong balak? May mga nakikita ko nagme-message. Dapat daw bumalik kayo sa national scene. Tumakbo muli. Well, gagaya nga nung sa 2022, the mission is ipanalo yung kandidato natin for president. Whether si Risa man yan, si Bam, or si Leni, that will be the mission. Yan yung pagtutulong-tulungan natin. Ayun lang, that's how I look at it. Kasi kung magkakandidato ko, I'll be focusing pa rin on my own campaign. So it will distract us. So yun na, all hands on deck, ika nga sa Navy. Okay. Sige sir. Maraming salamat po. Former Senator Sonny Trillanes for joining us tonight. Paki-chismis nga sa akin off kami mga hindi nyo nabanggit kanina. Okay. Salamat. Magandang gabi. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player, cause